problema'y mawawala. Hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala. Sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Ang sakit na iyong naipon, kukunin ko lahat at ito'y ikakahon. Wala ka nang magagawa. Mata'y matutuyo at ngingiti ng kusa. Ipikit mo lang ang iyong mata. Ang lahat ng problema'y mawawala. Hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala. Sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala. Sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Hindi mawawala. Hindi mawawala. Hindi mawawala. What's up? What's up? Mega Manila. It's casting. Ay, ano bang sasabihin ko? Isa pa. What's up? What's up? Mega Manila. Casting from you live. From the beautiful city of Puerto Princesa. And may isa na naman pong episode ng Live and Markets Podcast. Yeah! Relax lang kayo dyan. It's Monday. Sablay, guys. Sablay. Sablay yung ating intro. Paano yan? Ayoko na. Umayaw. Sumablay lang intro. Hindi ko na timingan yun na. Visit na yan eh. Okay na sana eh. Parang, ay nako. Anyway, let's set the mood first before tayo sasagot ng mga chat ng mga tao para at least relax lang tayo, di ba? So let's set the mood, di ba? Siyempre ganun, ano muna tayo, foreplay muna, di ba? Mahirap yung bira ng bira agad. Kailangan may foreplay, may music muna, alam mo yun. Setting the mood first, di ba? Hindi pwedeng ganyan. Monday di ba? Monday, tapos dapat
Okay lang yan kahit medyo yung Monday natin, medyo slow. Pero ako medyo busy eh. So, ay nako. Hello guys. Ito, ang dami na palang chat. Di pa namin nasisimulan ng project ng client ko. Yun lang. Okay lang yun. No problem naman yun. Thank you sa follow, Paw Patrol. Yan ang mga favorite kong favorite kong group chat. Yung Paw Patrol, yung ano. Ikaw ba ay representative ng Paw Patrol? Would like to, on behalf of my phone and my I would like to thank you for all the efforts na ginagawa ng Paw Patrol Society sa pagsisave ng mga doggies. Ano bang Paw Patrol lang iniisip nyo? Kasi nakakita ako ng ganon. May ganon kasi akong pina-follow. Paw Patrol, nagsisave sila ng mga doggies. Kayo kung ano-anong iniisip nyo di ba? Angas ng tugtugan, DJ Bios. Thank you very much. That music is from Gupit 25. And, ayun. Gupit 25 sila, i-search nyo na sila sa, sa, tag dyan? Ano ba yun? Tignan mo, slow ko pa ngayon. Spotify. Ayan, sa Spotify, i-search nyo lang Gupit. Ganon. Ano ba, colon 25. Gupit 25. Yan. Magaganda, pero konti lang naman kanta nila ngayon. Because syempre, we have to work and we have to let go of some of our dreams. Pero I think tuloy-tuloy pa rin naman sila. Ayun. Nasa dito. What's your thoughts about phone farming? Ano yung phone farming? Hindi ko alam eh. Ano bang klaseng phone farming? Ano yan? Yung mga nagmamining sa phone? Ganun ba yun? Hindi ko alam eh. Bods, papal dobaham. Di ba wala na yan? Di ba marami na nagsabing wala yan? Tama ba ako? Wala na yan eh. Ang alam ko pagkakaalam ko, wala na yan eh. Meron pa ba? Meron pa ba? Yun ang tanong. Kung meron pa. Wala na ata yan eh. Tama ba ako? Wala na nga bang hamster? Kasi alam ko na parang nag-comment, na dyan sila, di ba? Na dyan sila, pangalan nito, sila Ramen. I think na sila, na parang wala na yung hamster shit na yan, di ba? Parang wala na ata yung hamster na yan. Tingin ko lang. Pero, sa akin lang naman, it's just a, brotherly advice. Brotherly advice from someone who has been here almost over a decade na. Don't waste time. Don't waste time sa mga bagay-bagay. Huwag mo nang pag-aralan yung mga bagay-bagay na hindi ka naman talaga makakagawa ng totoong skill. Hindi ka naman makaka-develop ng totoong skill. Do you think tap ng hamster is a real skill? Diba? Sa akin lang naman. Sa akin lang naman, if you want to, parang, alam mo yun, parang medyo umusad-usad with your life, with your, stop looking for something like that na and start focusing your efforts sa mga bagay-bagay that will bring you more sa long run. Okay? Di ba? Gawin nating analogy yung tawag doon? Yung una yung Axie Infinity, di ba? Tignan natin, mo. Na ano yung skills na na-develop mo doon? Yung pinakamagaling bang Axie player ngayon, yung very magaling na taktika, yung pinakamagaling na ano ba ngayon? Does it worth anything? Ngayon, sige, let's say na meron pang worth yung yung mismong, ba tawag doon? Yung team or yung amount ng SLP niya. Pero yung skill ba niyang na-develop kakalaro ng meron ba? May natira ba't may magagamit ba siya ngayon? 'Di ba wala? So sayang yung skill, sayang yung effort na pang-aral ng skill. Alam mo 'yun?
sayang yung anong pinang-aral, sayang yung oras na pinang-aral mo doon sa mga bagay na ganun. Ngayon, hindi mo magamit. Kung nag-aral ka na lang mag-trading nung araw na yun, 'di ba? Di sana ngayon pa-trade ka lang. 'Di ba? Might not be good, might not be always profit, pero okay lang, 'di ba? At least marunong ka, nasa merkado ka at you have a chance. Ngayon, ano namang skill ang na-develop mo doon? Wala, 'di ba? Tapos babalik tayo ngayon diyan sa hamster thing na 'yan, 'di ba? Alam mo 'yon? Babalik tayo diyan sa hamster thing na 'yan. 'Di ba? Ganon din 'yon, and mas worse pa nga ata yun kasi ang pagkakaalam ko is ano lang talaga yun parang ewan ko, ewan ko. Sa akin lang, parang mas maraming dapat pag-anuhan ng skill mo, 'di ba? So, ayun, pag effortan ng iyong mismong efforts, 'di ba? Alam mo 'yun. Sa akin lang naman, hindi ko naman sinisiraan 'yon. Ano doon? Wala naman ako doon ng pake, pero sayang eh. 'Di ba? Sayang talaga. Doon ako nanghihinayang, 'di ba? Alam mo 'yon? Kasi every day dapat you learn something new. Yun yung parang doon, you learn something new and you learn something na pwede sanang makakontribute sa magiging future mo sana 'di ba? Kaso hindi eh. Mas pinili mo mag-tap. Yun lang. Ngayon, ilang buwan din yan. Ilang buwan din yan na nakalipas. Ano bang natutunan mo? 'Di ba? May anong natutunan mo? 'Di ba wala? For the last 3 months, sana nag-ano ka na, inubos mo na yung course ni babypips.com. Din sana marunong ka mag-trade ngayon. Di ka man siguro magaling, pero marunong ka mag-trade. Nagets mo ko? Minsan kasi tayo ganun lang eh. Isipin lang natin yung mga magbe-benefits na ako, 'di ba? Magbe-benefits na ako and magbe-benefits tayo. Sana, alam mo 'yon, Hi sir, nakaka 4 videos na ako sa course. Uy, saan yan? Doon sa EA Dev? Sa EA Dev. Ayos yan, men. Kamusta naman? Ayan, may mga viewers tayo. Ito is kakaano lang niya. Kamusta naman yung first 4 videos ng ating course? How was it? Is it good? Salute, sir. Uy, salute agad. 4 na videos pa lang yan, Lodi. 4 na videos pa lang yan. 4 na videos pa lang yan, Lodi. Wala pa tayo sa mismong Salute na agad. Ayun, mahaba-haba pa yan, pero may idea. Mahaba-haba pa yan, pero ang ano lang naman dyan is dahan-dahan lang. Mga 1 to 2 videos per day, alam mo yun. Kaya nga mura yung course eh. Para lang, alam mo, pang long term lang yan, alam mo yun. Kaso parang kulang mga inaaral ko sa iyo. Ay, dyan, matutuwa ka dyan. Matutuwa ka dyan, Lodi. Baka tinapos mo yung videos tapos bandang huli more than gagawin mo. Kaya sulit yung sa'yo. Thank you very much. Guys, ito live review to Live review to. Hindi ko nga alam kung sino to si Purist Trader. Basta alam ko student ko to Basta alam ko nag-enroll to di ba? Ay, nako. Marami pa yan, Lodi. Matutuwa ka dyan, of course. Mag-chat ka lang kapag may... Usually itong mga students kong itong ginagawa akong pan-check ng ideas nila. Tingin mo, possible po ba yun? Tingin mo, possible po ba yung... Buwisit Minsan, kalagitnaan ng gabi, 3:00 minsan hindi natulog. 3:00 magchat-chat. Tapos minsan ang mangyayari pa, hindi naglagay ng question. Tapos may follow-up question. Dito pa. Ano ina-expect mo? Magre-reply ako 3:00 na madaling araw dito sa amin. Pero i-replyan ko naman sa kinabukasan. Magkano? Ayan, 11,599. Okay. So for today, guys, mag-relax lang muna tayo. Araw-araw tayo relax. Mag-dev tayo today. Feel ko lang na mag-dev.
feel ko lang na mag-dev tayo today. Hindi naman sa feel ko lang talaga. Meaning parang, wala lang. Gusto ko lang mag-dev. Para kasing mas okay, alam mo yun, mas tayo kapag nagde-dev tayo, di ba? Feeling ko kasi, may magagamit yung mga tao. Zoning ulit. Yan. Di ba? Feeling ko kasi may mas magagamit yung mga tao kapag nagde-dev day tayo eh. Kasi nung huli nag-dev day tayo, maraming nag-chat, mas curious sila. So, ang gawin natin, dalasan natin yung dev day. And for today, anong tingin nyo? Ako na mamimili, ayoko na magtanong sa inyo, ayaw nyo magsisagot eh. For today, ang gagawin natin ay the variations ng RSI. Yan! Variations ng RSI. Yan ang gagawin natin yun. Okay lang ba? Variations of RSI. Variations. Ayos lang ba yun? Kasi kapag tinanong ko kayo, baka bigyan nyo na naman ako ng 3 indicator na magkakasunod. Napakahaba gawin eh. Mas marami pa tayong pan-dev kaysa pang testing. Maganda sana marami tayong testing para makikita natin, di ba? So, yun. Okay lang ba? Okay lang ba yung mga Lodi? Is that good? Research muna ako sa EA. Go ahead. Research ka muna sa EA, Lodi. Siguro mag-trade ka muna. Mag-baby pips ka muna before, para at least mas, alam mo yun. The course is for, people na gusto nang alam mo yun. Yon. Okay? Okay ba? Is that good? Everybody? Is that good? Okay. Wait lang hindi ko kayo inaano. I'm just going to, make hipak of my, tawag dito? Nebulizer. I'm just gonna make hipak of my nebulizer, guys. Okay? Wait lang. Di ba? Parang kayo din, di ba? Na parang napahipak din kayo, di ba? Parang napahipak din kayo dun sa ginawa ko. Ay, nako. Anyway, let's do this. Let's go. So, first of all, ang gagawin natin is, let's look at the, trading, RSI. So, tingin muna tayo ng RSI. Ano nga ba yung mga RSI na yan? Ano nga ba yung mga shit ng RSI? Uy, SL tayo, Lodi. Ay, hindi pala. Ano ba to? 15 minutes. M15. M5. Ano bang sabi sa hula? Teka lang, tignan ko muna. Live trade to eh. Wait. Don't switch. Sabi kasi bababa eh. Ayan o, sabi kasi bababa eh. Na SL tuloy ako. Okay na yun. Ayun. Okay. Let's do this. Sigabay yan. Ayun. So, let's look at the RSI first. Let's tingnan natin kung ano ba yung mga pwede nating himay-himayin. Himay-himayin natin yung RSI. Kung paano nga ba to magandang gamitin, di ba? Okay. So, the RSI is computed by, malalaman natin yan, so how to compute for RSI. Ganun lang yan, Lodi. Ayan. This is how you compute for RSI. RSI is 100 minus 100 divided by the average gain during up and average loss during down period. So, the average gain and the average down. And it's a good indicator to look kung nasaan nga ba tayo in 100, diba? So, parang ang ginagawa ng RSI is hinahati niya yung strength and ikinakahon niya sa 100 tapos tinitignan niya. So ibig sabihin if nasa bandang gitna siya, if nasa midsection siya yung RSI natin which is yung line, meaning is there's a parang
chill lang na there's an average gain and average loss. Meaning parang nagiging ano lang siya. What do you call this? Ranging lang because yung average loss and average gain is almost equal. Kaya ang sagot doon is 50. Nasa 50, nasa gitna. Average lang di ba? Tapos, kapag medyo umaangat-angat na siya, the RSI is working towards the concept na the market is not going to exceed the scale. That there's a scale na anuhin natin. That's why kinakahon niya siya sa 100, sa 100%, 'di ba? So yun yung parang concept talaga noon, 'di ba? So parang ang inaano niya is hindi, the movement will go up but it will reach a limit. So ibig sabihin, kapag umangat siya ng certain something here, certain period, certain level, meaning may posibilidad that there's a parang yung cyclic patterns na madedevelop niya is yun ang limit. Yun yung parang gustong ng RSI sa atin, di ba? So, the way you use RSI, kahit ano naman, basta kung ano ang gumagana. Ngayon, yun yung parang gusto nating i-figure out today. Kung ano ba yung mga gaganang RSI. And ito yung pinakamadaling gawing EA talaga. Pero I'll show you that you can do something with just one indicator, diba? So, susubukan natin is yung multi-indicator. Susubukan natin yung cross sa midline. Susubukan natin yung divergence. Susubukan natin yung cross sa upper and lower. And susubukan natin kapag yung yung na-reach lang niya yung oversold, overbought. So, that's 5 concepts na pwede nating subukan with RSI, diba? So, napakadami, diba? So, ayun. Hello sa mga nagpa-follow. Hello guys. Ay, may tao pala sa Facebook. Tingnan ko muna sa Facebook. Baka may sa Facebook. Uy, ang dami kong viewers sa Facebook. Tatatlo. What's up guys? Mag-comment naman kayo. Mag-comment naman kayo dyan guys. Yung mga tao sa Facebook. may tatlo ko. Ito si Aldris is hello. Aldrin present from Saudi. Wow! From Saudi. Mainit ba dyan? Yan ang dyan. Okay, so let's create the first EA. So the first EA will be, the first condition, di ba? Simple lang. The first condition will be this one. So the first condition will be oversold, overbought. Oversold, overbought concept. Overbought concept. Yan. So ibig sabihin, whenever the last candle is nasa oversold zone, we will put a buy, di ba? Oversold eh. So katulad dito, nag-touch siya sa oversold, so magpapasok tayo ng buy dito. Di ba? Tingnan natin kung magiging okay. So hanap pa tayo. Yun, sobrang simple lang, di ba? Ay ito, katulad dito. Is nasa over siya. So ang problema is ang mangyayari, 3 trades yung gagawin niya kasi hangga't nasa oversold siya, 'di ba? Hangga't nasa oversold siya na magpapasok siya every candle ng position. So, subukan natin, baka okay naman, baka effective naman pala yung ganun, 'di ba? Hindi natin alam. So, first of course, let's create a new project here sa FX Dreama. Let's create. Tandaan, MetaTrader 5 lang ginagamit natin because MetaTrader 4 sucks and everyone using it na EA provider is not actual EA providers. Ang dami namang shade na tinothrow ni Sir. Grabe naman yarn. Of course, the RSI has one parameter lang. That's why napakagandang gamitin ng RSI din kasi one parameter lang siya, Lodi. One parameter lang siya at sobrang, RSI period lang siya. Napakadali, di ba? Compared sa iba na napakadami.
Napakadami kasi ng iba, di ba? May mga fast, slow, MACD nga, 3 na agad eh. Ano ba naman tong cabling to? Saan ba galing to? Ito sa headset ba to? Sa headset pala to. Sorry mga lodi. Sa headset pala to. Gagalit agad ako eh. Ayan. Diyan ka nga. Kable pa. Ano yung kable? Kakainis eh. Ayan. RSI period 1. RSI period. Subukan muna natin to. Mahaba pa ang oras. So, the time frame, of course, kailangan nating palitan to ng enong time frames. Diba? Tapos, RSI time frame 1. Siguro, ayan. Tapos, period current. Ayan. Tapos, RSI time frame. By the way, if you have any questions, i-ano nyo lang para at least ano ba spelling ko? Ilagay nyo lang. No problem naman, di ba? RSI time frame. Di ba? RSI time frame. Ayan. Okay. So, 1 na lang para mamaya So, lagyan natin ng mga 1 to para at least magamit natin mamaya kapag nag-multi tayo. So, okay. So, yan na yun. Sobrang simple, di ba? So, ang next natin is yung lot size. So, for testing lang naman tayo. So, ang gagawin natin is always remember na kapag nagtitesting kayo, huwag kayong magbabago ng lot size masyado. Because you're just trying to prove the concept. Ayan ang palagi yung tatandaan when you are testing. There's no money involved first. Because kapag may money involved na siya, meaning may compounding na siya na involved, may ano na siya, you will be fooled eh. Kasi ang makikita mo is yung profits. Kunwari, gumanda, profits, ganyan. Pero hindi mo na ta-target yung concept eh. Ano ba yung win rate nun? Ano ba yung RR nun, di ba? Focus more muna dun sa signals. Kung paano mo pagagandahin yung signals. Like with any other strategies, ganun dapat yung parang focus mo muna. Yun yung initial na focus mo. Ano ba ang statistics nito? Di ba? Not the actual na not the actual parang gains and losses kung nagsisimulate ka. Hindi yun yung hinahanap mo. Ang hinahanap mo is kung possible ba na yung concept na yun will bring you accurate. And accurate means hindi accurate doesn't require money. Diba? Doesn't require the compounding. It will just complicate yung makikita mong mga results and medyo mahihirapan ka. Diba? Kapag may mga kasama ng ganun, diba? So, always prove the concept first. The signals concept first. Then saka natin sasalpakan ng risk ng management, ng lot management. So, kung gusto mo compounding, kung gusto mo yung maraming gumagawa ngayon yung half muna, yung tipong kapag dire-diretso siyang panalo, nagpa-plus, nagdadagdag siya lot size. Kapag talo siya ng talo, nagbabawa siya ng lot size. Mga ganun ba? Yung concept na yun. Then, after that, the trade limiters, di ba? So, yun naman yung tatatlong paghiwa-hiwalayin mo. Di ba? Focus more on the signals first. Yun yung ginagawa natin ngayon. Okay? So, lot size. Madali lang namang gawin sa sa FX Dreama, di ba? Yan. Sige, ilagay nyo lang yung mga questions nyo dyan para at least tayo. Stop loss. So, yung stop loss natin, fix lang muna, di ba? Kasi we're just trying to prove. Pero of course, as we progress, yung dun sa course or dun sa syempre, hindi naman fix eh. Hindi naman fix yung ilalagay mong stop losses na size, di ba? You want it to vary market to market, di ba? And miski naman ikaw, kapag naglalagay ka ng stop loss, minsan sa last low, sa last high, di ba? Alam mo yun? Or sa last, ano ba yung mga sinasabi ng mga ICT, may mga ICT natin, tropa pips, yung sa last sweep, ganon, di ba? Last high lang din naman yun. Last high lang din naman yun. Ewan ko dyan sa mga yan. Nang asar pa. Last high lang naman yun. Di mo malaman dyan sa mga yan kung ano nang sinasabi. May mga last sweep. Last high lang din naman yun.
Nagalit, ano? Okay, so ang first condition natin is very simple. RSI condition 1. Ano ba yan? RSI. So, RSI condition 1 by condition. Okay. So, ang next natin ay gawin lang natin yung RSI. Ay, kulang pala yung ano natin. Kailangan natin ng upper level. Upper level. So, upper limits, which is 70. Upper limits. Ayan. Then, lower limits. Ano naman kaya yun? Lower limits. Alright. Okay, so that's 70 and 30, di ba? Yung usual, default. Default settings muna tayo, di ba? Wag muna kayo. Alam mo yon, dapat medyo ma-develop mo sa utak mo na, default muna, huwag ka muna mag-assume. Just follow the numbers, di ba? Nakakapagod kasi mag-assume, di ba? Isa yan sa mga pinakamahirap gawin, mag-assume na mag-assume, and it's worthless. Di ba? Just follow the default and adjust according to numbers, di ba? Just adjust according to numbers. Kung ano yung binibigay sa yung numerong maganda, ito yung gamitin mo. Huwag mo nang ipilit yung sayo, di ba? Hindi kanya mahal. Huwag mong ipipilit yung sarili mo. Di ba? Follow mo lang yung mga hints niya. O, di ba? Kung di naman na siya nagre-reply, huwag mo nang anuhin. Di ba? Huwag mo nang istorbohin. Hindi na nagre-reply eh. Di ba? Ikaw naman, text ka pa rin ng text, di ba? Huwag ganun, Lodi. Save some class. Alam mo yun? If lower siya sa lower limits, if the RSI is lower than the lower limits, so that will be, pag lower siya ng lower limit, that means buy, di ba? If lower siya sa lower limit, that means buy. So, di ba? Yan yung ano natin. Nagets nyo ako? Kapag di na siya nagre-reply, huwag mo na ipilit, di ba? Kasi wala naman eh. Wala na. Baka hindi talaga para sa inyo, di ba? Ang daming babae dyan, Lodi. Huwag ka nang masyadong, ano yun, papakabaliw ka sa isang babae. Kala mo naman, kaganda ng babaeng inaano mo, di ba? Kala mo naman talaga, kaganda niyan, di ba? Huwag na ganun. Sayang, pogi ka pa naman. Di ba? Dapat doon ka, dapat, alam mo yun. Dahil tapusin ko lang to para makapag-take na tayo ng question. So, ikakopy ko lang to. I'll just do the opposite. Pero, it should be higher naman should be higher than the upper limits naman, di ba? Should be higher than the upper limits, which is 70. And I don't know what is the best limits, kung 70-30 nga ba yun for the Euro-USD lang tayo ngayon para mabilis, di ba? Sell. Diba? Masyadong pinipilit ang sarili sa ibang babae, di ba? Kala mo naman, kapag ikaw nagkatrabaho na, di ba? Pag nagkatrabaho ka na, okay na ang buhay mo, yan na, sila na lalapit sa'yo, Lodi. Masyadong inaano yan. Tapos pag mayaman ka na, sabihan mo yung nambabasted sa'yo, yung mga hindi nagre-reply. Who the fuck are you? Ganunin mo kapag nag-reply sa'yo. Lahat ng nagbasted sa'yo, ganunin mo. Puki ng ina ka, sino ka ba? Ganunin mo, men. Pag mayaman ka na, kapag okay na, di ba? Pero kapag yung ano lang, yung grind ka pa lang, wag, kasi baka mas mayaman pa sa'yo yun. Baka mas mayaman pa sa'yo, Lodi. Baka mas ano pa yun, sabihin nun. Ang inantong yabang ang pusa. Mas mayaman pa ako sa kanya. Diba? Ang hirap pag ganito eh. Para akong timang nagkikwento lang ako ng Ay nako. Tapusin ko nga muna ito nang makapag-take tayo ng questions at tigil-tigilan ko tong pagsasalita ko mag-isa. Ayan. Okay. So let's take in some questions. Ayan. Yo, my bot. May BTC ako binili worth 20k. Until now, hindi ko pa ginagalaw. Sell ko na ba? Malay ko sa'yo.
Ay, naku. May worth 20k ka. Magkano na yan ngayon? O, di ba malaki na yan? Alam mo yun? Ay, naku. I just want to help learn about CICT on YouTube. Okay yan. Gawa ka ng sarili mong live para mag-help ka ng mga tao sa ang sungit. Ang sungit ang puto. Gawa ka sarili mong live. Doon kayo mag-ICT. Doon kayo Ay, naku. Ang sungit eh. May bot ka ba, boss? Ito, gumagawa tayo ng robot. Ayos yan. Chill ka lang dyan. Gawa ka tayong RSI. Yung ano lang. Simple. Sir, enough po ba yung crypto lessons? Oo naman, enough na yun, Lodi. Tapusin mo muna. Okay yan. Intindihin mo lang. Yun kasi ang problema, we tend to look for more complicated things. Pero ang sagot naman dyan is yung mga simpler things eh. Di ba? Mga simple things lang, di ba? Alam mo yun? Kaya okay na yan. Medyo pogi lang, sir. Ayos na yan. Di, pogi talaga. Di ba? Pogi talaga. New power. Ang context nito, nagamit po kayo system. Yes, nagamit kami. Gumagawa kami ngayon. Di ba? Hi, how are you? I think this one is yung nasa Africa. I think ikaw yun, ba? You are the one from Africa, Lezings. How are you doing today? I'm good. Chill. It's Monday. It's relax. Dev day. Di ba? Mga viewers, new viewer, trade with ano to? Ewan ko sa'yo. Hindi kasi sabi niya, I want to help others learn ICT. Puta, hindi ko buwa ang sarili mong live. Walang joke. Gumawa ang sarili mong live. Doon ka magkatuturo ng ICT doon. Wag dito sa live ko kasi live ko to eh. Di ba? Tama naman yung sinabi ko, di ba? Wala naman ako maling sinasabi, di ba? Wala naman, na-offend. Live ko to eh. Alam mo ano magagawa natin? Di ba? Balik na nga tayo. Balik na tayo, mag-dev na tayo kung ano nang sasabi ko. Okay, so tapos na yung RSI natin. So let's look at the conditions first. Double check lang natin. The first condition is just ito, yung below the lower limit, which is yung buy. Tapos nilagyan natin ng once per bar para per candle, isang trade lang ilalagay niya. Kasi kung wala, ano yan, tuloy-tuloy lang yan. Di ba? Tapos yung another is above naman because it will signify an overbought condition. Di ba? Tapos again, the lot size is right here. Fixed pips yung stop loss natin. And the stop loss natin is RR times 100, di ba? So parang ang mangyayari dyan is may normal RR lang tayo, di ba? Okay, so let's download it. RSI MT5. Then let's copy it. Yan. Copy. Okay. Copy. Tapos buksan natin yung MetaTrader 5 na nasa ang lupalop. Wait lang. Mouse, MetaTrader. Dito pala. Okay pala. Dito pala yung MetaTrader 5. Okay. Then, para i-download, punta tayo sa file, open data folder, tapos MQL5, experts, advisors, tapos ito pa yung ginawa natin ng huli, oh. By the way, i-compile ko to, tapos pwede nyo siya lang i-download sa basta basta naka-subscribe kayo sa YouTube ko and sa kasi hingin yun sa verifications. Ginagawa pa ni DJ, so ginagawa pa nung gumagawa ng aking chatbot. So pero malapit na rin yan. Pati gabay, ganun lang yung requirements sa gabay, basta ka, di ba? Subscribe ka sa akin, palag-palag. Okay, so let's test it first. Tingnan natin kung okay lang ba yon. So our testing period will be just okay na yan. Maikli lang, di ba? Maikli lang muna. Proof of concept pa lang muna tayo, di ba? Tapos ayan, kung gusto nyo i-test lang sa inyo, i-copy nyo lang yan. Ayun. In-explain ko naman sa course yung per talaga niyan, yung per tag dito. Yung silbi ng pag-iisa niyan. Pero for this demo, ideal muna tayo, di ba? Ideal na testing muna tayo, di ba? So,
For the inputs, well, ideal lahat muna. Default muna, di ba? So, current muna. So, M15 muna yung tatry natin. Is it good or not? Tingnan natin. That's why it's called expert advisors, Lodi. So, kung titignan natin, medyo nakikita natin medyo parang erratic, ano? Ang dami niyang nilalagay na trades, di ba? Kasi yun nga yung sinasabi ko. Matagal kasi siya. Katulad nito, ilang candle siya nasa oversold. O ilan niya, no? Di ba? Ilang candle siya nasa oversold. Di ba? O, ilan yan? Ilan nga ba yan? Tanong ako ng tanong eh. Ayan. Ilan? So, that's 10 bars. So, ibig sabihin, 10 times itong magpapasok ng trade, di ba? 9 times itong magpapasok ng trade eh. Kasi, 10 bars siya nando doon. Nagets niyo ba ako kung bakit madami? Kung papanoorin natin siya, tingnan nyo, panoorin natin. Panoorin natin. Pwede natin panoorin yan eh. Start. Hopya. Kung papansinin natin, pero tanggalin natin yung grid because pangit yon. Tapos tignan natin yung yung mga trades. Ayan. Tapos, ayan. So, nag-overbought siya. Nagpasok siya ng isang trade. Nagpasok na naman siya ng pangalawang trade. Kasi nandoon pa rin eh. Nasa oversold pa rin siya eh. Dalawang trade yan, no? Magkasunod na candle, overbought. Diba? O, yan na naman. Diba mo, ilang candle yan? 1, 2, 3. O, 4 na candle yan, diba? Puro overbought. Diba? O, ngayon lang siya tumigil. O, ngayon siya lang siya titigil Ngayon, tingnan mo, mag-oversold. Diba? Nagets nyo kung bakit madami. Ayan, nag-overbought siya, nag-oversold, diba? So, medyo siya, medyo pangit sa akin to. Para sa akin, medyo pangit to eh, diba? Now, ang next na nating itatry is, what if hindi tayo SLTP? Diba? What if RSI mag-open ng oversold isang trade, then magko-close yung kapag overbought. So, lahat ng trades, so ibig sabihin, magbubukas ng sell dito and magsasara lang to kapag nag-overbought. Is that a good strategy? Diba? Ayun ang aalamin natin, di ba? Yun yung parang gusto nating malaman. Tingnan natin sa Okay ba? Of course, may bayad yung course. May bayad yung course. So, drop lang kayo ng questions, guys. Kung may kayo. Medyo pogi lang, sir. AC. Di ba? So, nuggets nyo? Nuggets nyo yung Nuggets nyo yung ginawa natin? Nuggets nyo kung bakit parang ang dami niya? Di ba? Nuggets nyo kung bakit parang ang dami niyang mag-enter? That is usually usually yung case kapag yung hindi mo alam mo yun, yung ipapasok lang talaga. Nakikita nyo yan minsan sa mga robots nyo, di ba? Yung nagpa-flood sila ng trades, di ba? Wait lang, isa pang hipak. Okay. Then next natin is subukan natin yon. Pero kasi may mga susubukan pa tayo mamaya. Subukan natin na may signal na magko-close siya per signal and magko-close siya. So madali lang naman yon, di ba? So ang gagawin natin is lagyan lang natin ng true or false to. Di ba? So parang ang gusto nating mangyari is subukan natin na may fixed SLTP o subukan natin na per signal. Di ba? Yun yung isa yun sa mga nag-wonder tayo, di ba? Ewan ko sa inyo kung nag-wonder kayo doon, pero ako nag-wonder ako eh. Diba? Ano nga bang mas maganda, di ba? Use fix SLTP. Ayan, yan yung tanong. So, kapag true, lagay natin true. So, use SLTP. That's a question, di ba? Okay, so update natin. Update. Okay. Kapag ganon, so ibig sabihin, ito yung SLTP. Ito yung buy now SLTP, di ba? SLTP. Okay? So, pangalanan lang natin kasi baka humaba tong robot na to. Malito tayo, di ba? Sayang naman, di ba? Ipapamigay pa naman sa inyo to.
Ayan. Kasi ako hindi ako nagde-debug eh. Bihira ako mag-debug eh. Kapag hindi gumana, tapos bahala. Pag hindi ako nag-spend ng so much time debugging, puta ulitin ko na lang, may ikli lang naman tong program na to. 'Di ba? Instead na gawin ko mag-debug, uulitin ko lang yung concept ko, 'di ba? Yun na lang para mas madali, 'di ba? Use SLTP. So this should be true or false, 'di ba? So if the boolean, if the value of this is equals sa true, sa value ng true, di ba? Sa value ng true, ito boolean, kapag equal siya dyan, ibig sabihin, dito, ito ang gagamitin. Okay? Kapag hindi, ang gagamitin niya is another version ng buy now. 'Di ba? Another version ng buy now na walang SL and TP, 'di ba? Kapag false. Kasi parang ang i-select mo is ang i-select mo is yung no SL no TP, meaning open lang siya. At yung indicator ang magko-close sa kanya, 'di ba? SLTP. So titingnan natin. Have you ever wondered? 'Di ba? So ganun din yan. So, no SL, no TP. So, yan yung version na yon. So, kapag sinelect natin, ito yung lalabas. Kapag true, dito, gagamitin yung may SL. Kapag false, which is yung yellow line, gagamitin yung wala. O, diba? Very simple. Sabi ko yung ikwento nyo lang sa sarili nyo yung mga i-code nyo. Madali lang naman yun eh. Tsaka madali lang naman ang programming, guys. Ito lang yun. 'Di ba? Siyempre, yung iba-iba ang language, 'di ba? Pero halos ganun din yun, Lodi. No need naman na Okay? Tignan natin. So ito, pangalanan din natin ng no SL, no TP. Sell now, no SL, no TP. Lagyan lang natin ng no. Ayan, okay. Tapos palitan lang natin. Burahin lang natin yung SL, stop loss, and profit. Now, paano to magko-close? 'Di ba? Paano to magko-close? Yun ang tanong. Paano to magko-close? 'Di ba? So, we can create another condition na if my position, 'di ba? We can create another condition na if na same ng condition na to, pero iba yung mangyayari, 'di ba? So ibig sabihin pala is kapag true, kapag ito, so pwede nating gamitin to another one here. So we can copy this here. Yan. So pwede nating ilagay ito. Ay, mali. Pwede pala nating gawin ay let's create another condition na lang. Mag-delete ka. Ditupa ka. Ayan. Mag-delete ka. Huwag mo ipahiya. Ayan. Okay? So, let's create. Ito yung opening condition, di ba? This is the opening condition. So, ngayon, gagawa naman tayo ng mga closing conditions na gagana lang if there's a position. So, pwede nating kunin yon by getting the no position. So, parang ang gagawin natin is there a position? Yes. Kapag no, kapag may position, gagawin natin to. Ayan. Pag walang position, wala tayong gagawin. So, another condition to, di ba? So, parang ang nangyayari is tatlo na yung robot natin. Parang ganun yun eh. Ito, ang trabaho mo maghanap ng sell, ng buy. Itong portion na to maghanap ng sell. Itong portion na to maghanap kapag may bukas na trade, maghanap ng away, char lang. Maghanap ng isasarado, 'di ba? So ito ang nagbukas dito, the RSI condition 1 is a buy. So ibig sabihin kapag nagkaroon ng buy signal, i-close natin yung mga sell, 'di ba? So yun yung natin. Aray ko puta. Ayan. Close. Hindi ko makita. Nasaan na 'yon? Close, ayan. Close positions. Close position. So i-close natin yung mga close trades, 'di ba? Very simple.
Alam mo yun? Pwede na nga kayo hindi mag-enroll sa course eh. Char lang. Pag nagkaroon ng buy signal, sarado natin yung mga sell. Kapag nagkaroon ng sell signal, isarado natin yung mga buy. Buy. Okay? Isarado natin yung mga buy. Pero gagana lang to kapag may kapag ginamit natin pag inaano natin, kapag gagamitin natin yung walang SL, walang TP. So magdagdag din tayo ng true or false na condition dito para mag-on lang siya kapag ganon, 'di ba? So ganyan, bang. 'Di ba? Parang ganon din. Ayan. Ayos ba? Very simple, very very simple and very nice, 'di ba? Kapag may position, pag may buy signal, close position sell. Kapag may position, kapag may sell signal, yung i-close niya is yung mga buys. Very simple, 'di ba? So let's download this. Okay? Then ayan. So okay, so copy natin 'to. Tapos punta tayo sa saan tayo pupunta? Sa Nasaan na yung MT5? Bakit kasi nandito sa kabilang screen? Ano ba? Pakisama ka naman. Konti pakisama naman, Lodi. Ay, mahal-mahal lang screen ngayon. Diba? Pakisama ka. Huwag kang yung parang pa-hard to get ka pang hinayupa ka, diba? Hard to get ka pa. Hirap-hirap na ng buhay. Pa-hard to get ka pa. Ay, sus. Delete na nga muna natin yan. Okay, so let's look at tingnan natin kung gumagana, diba? Okay, so let's refresh this shit. Okay, then let's test. Ayan, then tingnan natin muna. So ang unang option natin is gagamitin, naka-true yung use SLTP, di ba? Okay, so naka-true. So ibig sabihin maglalagay siya ng SLTP. So panoorin natin. Dapat gumana. So hindi, di ba? Nawala, hindi natin mapapanood, di ba? Ayun. Ayan, so naglalagay ba siya ng naglalagay siya ng SLs and TP. So okay na 'yan. Ang next naman nating itatry is yung walang SL and TP. So ifo-false natin 'to. Dapat wala na tong SL and TP, 'di ba? At magko-close lang siya if there's an opposite signal, 'di ba? Yun yung point. Okay? Okay, so tingnan natin. Yan. So there's a cell. Tingnan natin. Ay, pangit ng dapat walang grid. Ayan. So yan, napapansin nyo may mga cell na bukas because nag-oversold right here. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Yarn o. Yarn o. Ayan. Nag-oversold dito, di ba? Ayan o. So buy lang siya ng pasok lang siya ng pasok ng trade kasi sell pa rin siya ng sell di ba? So tingnan natin kung ayan, mukhang siya oh. Hoy, hindi siya nag-close. Hinalikan lang niya, Lodi. Yan oh, hinalikan lang niya, hindi talaga siya nag-touch oh. Yan oh, sayang. Tingnan natin. Ay, hindi pa rin. Pakimot ang bodya. Ay, naku. Tingnan natin. Yan. May buy na? May buy na ba? Ayan, may buy na. Yun lang, hindi nag-close. Hindi nag-close, no? Ayun, no, hindi nag-close, Lodi. Hindi nag-close, oh. Hindi siya nagko-close, oh. Yun lang, oh. Sige, ayusin natin. Let's make ayos of the, hindi siya nag-close, eh. So, ibig sabihin, may mali dito. Bakit mali? Kasi, kapag true, kapag ito ay equal sa false, okay, siguro tanggalin natin tong no position. Pwede na siguro tong yan, lagay natin to. Kapag equal siya sa false, ayan, dapat natin. Hindi siya nag-close di ba? Okay, so let's do this. Okay.
another testing. So, dadami talaga yung ano nyo yan. Dadami talaga yung nadami yung ganyan nyo sa future. So, kung gusto nyo gumawa ng EA, so, Diyos ko. Minsan, revision revision 80 something na. Di pa rin kayo satisfied. That's part of development, diba? That's part of development. If kuha mo ng una, pero minsan makukuha mo din ng una eh. Lalo na kung simple lang naman yung gusto mo i-try, diba? Okay, so let's test this first. Ganun pa rin naman parameters. Let's try the false. Okay. Tingnan natin kung magko-close yung mga ano. Ayun, nagko-close na. Hi, salamat. Ayun, nagko-close na. Ayun. Okay? So, nagko-close na yung mga buys and mga sells kapag di ba? Nag-all clean. Ano ba tawag doon ng mga martingale shit? All clear, guys! All clear! Ay, no. Let's take in some questions first, di ba? Let's take in some questions. Okay naman yung gabay, Lodi. Our company is looking for programmers, please. Yung mga students ko, ayan, PM nyo si Dens Tan FX. Ayan, naghahanap daw siya ng ng E8 ng MQL5 developer. Yan, baka malaki magbayad yan. Hindi na po ako. I'm good na. Hello sir, ilang % accuracy ng robot mo? So what is the measurement ba ng accuracy? So accurate ba yung signal? Accurate ba na na ginagawa niya yung inutos mo? Ganun ba ang measurement ng accuracy? 'Di ba? If your bot is accurate, meaning yung nilagay mong instructions doon is nagagawa niya ng okay, ng tama, 'di ba? So ibig sabihin, kapag inano mo siya, you have a concept na nakasulat, tapos nagagawa niya ng okay, ng tama, na walang hassle. That's 100% accuracy, 'di ba? Alam mo 'yon? Nagets mo ko? Yun yung parang measure ng yun yung accuracy, 'di ba? In terms of predicting buy and sells, nothing can predict naman eh. Nothing can predict naman yung ang trabaho lang ng EA mo is to look kung ano yung sinulat mo sa kanya, 'di ba? Nothing can predict, lalo na kung ganyan, lalo na kung ganito na EA lang, it's just a simple EA. It's not prediction. It's not prediction. Parang sumusunod lang siya sa list of commands, 'di ba? Sa list of commands. Pero kung gusto mo ng predictions, AI should be AI should be involved, 'di ba? Si gabay na 'yon, 'di ba? Si gabay na 'yon and yun. Si gabay na machine learning na 'yon, neural networks na 'yon, which is meron din naman kami pero wag na 'yon. Wag na 'yon, ibang araw na 'yon. 'Di ba? Alam mo 'yon? Anyway, ngayon, meron na tayong working EA. It's 100% accurate because it's doing what we want. Diba? It's doing what we want. It's doing what we are trying to. It's doing what it was. What it was told to do. Yon. It's 100% accurate because it's doing whatever we tell it to do. Ayun. Yarn. Diba? Di naman ako grammar Nazi. Pero kasi this is a precise sport eh. So dapat alam mo yung mga words na mga pinagsasabi nyo muna bago nyo gamitin yung mga accurate, predictions, yung mga precise, risk, manage, kung ano ba yung risk, diba? We are in a world of very precise things, very very accurate things, di ba? We are a very technical breed because we are traders. Kung simpleng wordings hindi natin maitama, di ba? Nagets nyo ba ako? Kung simpleng paggamit ng mga words hindi natin maitama, di ba? Yung words na yun, di ba? Nagets nyo ako? So, hindi ako nagpapaka-grammar Nazi. I'm just showing you that you should be, that you should have
good grasp ng mga meaning ng mga words na pinaggagamit nyo para hindi rin kayo nai-scam. Diba? Anyway, let's try kung saan ba magandang time frame siya and subukan na rin natin if okay ba na sarado o bukas yung ano. So, pwede na natin pagsabayin yun, di ba? Ayan. Nagets nyo ba ako? Hindi naman ako nang ninita because dahil doon, naninita ako kasi pinili mo maging trader eh. Di ba? Pinili mo maging trader. Tapos, di ba? Naiinis din kasi ko dyan sa mga mentors, yung mga nag-seminars, na simpleng paggagamit ng mga simpleng terminologies, hindi nila magamit na maayos. Di ba? Ahenteng-ahente. Nakakainis eh. For someone na like me na technical na tao, alam mo yun, nakaka-insulto eh. Di ba? Nagalit! Hala, nagalit si kuya. Nagtanong lang ako eh. Nagalit si kuya, nagtanong lang ako eh. Grabe naman. Anyway, let's optimize for 1 month. Tignan natin kung let's run 16 ba to? 36 test, di ba? Let's run if okay. Tignan natin kung saan ba maganda, di ba? Ayun. And let's take in some questions. Hindi naman ako nang-aaway talaga, 'di ba? Hindi naman ako nang-aaway. Ako lang nagsasabi sa inyo, bago kayo magsagamit ng mga kung ano-anong words diyan, alam mo 'yon? Alamin niyo muna, hindi porket nakakapag-English kayo at nakita niya rinig niyo kung saan, gagamitin niyo na. 'Di ba? Nagagalit si Lodi. Sir, anong oras ba start ng Swapy account? Alam ko kapag pag New York session swap free. Pagkakaalam ko, hindi ako sure sa broker. Depende sa broker, Lodi. I think swap is overnight eh, 'di ba? I think the end of kapag tumawid ng end ng at start ng Asian, yun doon ata papasok ang swap eh. Dapat doon pumasok ang swap. Swapy. May DC ka po ba? Meron, but hindi ako active eh. Pero siguro, kung gusto nyo sumali sa DC, siguro try ko nga magpaka-active na nga doon sa DC kasi sa DC lang ng mga developers ako nagchat-chat eh. Hindi talaga ako masyadong chat-chat doon sa mga Anyway, ayan. So, dumadami na yung mga results natin. Uy! Biruin mong yan, no? 1 hour at false. False. 1 hour at false. So 1 hour at false, 'di ba? Parang wala naman, nainis lang ako. Wala naman ako inaaway talaga. Alam mo 'yon? Hindi lang. Just be careful the things kasi yan yung AI. Yung paggamit ng AI ng karamihan, 'di ba? Yung paggamit ng AI ng karamihan, inis na inis din ako kasi it's being used so loosely. Alam mo 'yon? So loosely na hindi naman talaga nila alam yung meaning. It's being used for marketing. Alam mo 'yon? Laki ng difference eh, 'di ba? So this is AI. Ito yung AI natin, yung nagfo-forecast, 'di ba? Ito yung AI natin. Hindi yung ginagawa natin ngayon. This is just a normal EA, 'di ba? Yun yung nakakainis eh, 'di ba? Nakakainis yung Anyway, ayan. So, okay na. So, stop natin. So, kung mapapansin natin that, sa 1 hour pala okay, oh. Sa 1 hour, okay. Na hindi, naka-false. Ay! So, ibig sabihin, naka-false. Diba? Naka-false dapat. So, dito pa lang sa preliminary testings natin, naka-false dapat. So, ibig sabihin, yung paggamit ng signals as the closure condition is pangit pala. Kasi kung papansinin mo, yun yung pinaka-okay ang result eh, di ba? Pero may mga true din naman eh, di ba? Ayan, true. Di ba? May mga okay din naman doon eh. Kaso, as you can see, ito, parang 2,000 yung pinasok nitong trade, oh. 2,000. 2 buwan lang to. Di ba? Grabe to. Kasi kung iti-testingin natin to, ito muna ang pinakamaganda. I-testing natin, di ba? Nasaan na yun? Bakit nawala? Ayan.
Ayan, so i-testing natin kapag kapag titignan natin yung results, ibig sabihin pala, nuggets mo, parang ano siya. Kaso ang pangit kasi nung EA natin. Ang pangit nung EA natin kung titignan mo. Ang pangit nung EA natin because ayan o, ang pangit nung EA natin kasi para siya nagpa-flood ng trades. Which is, parang ang ang pangit. Ang pangit kasi nung ano natin, nung ganon. So, para para umayos siya, let's revise it a little bit. So, ngayon, instead na magpapasok lang siya ng trades whenever there's whenever nasa oversold siya, ang gagawin natin is kapag bumalik siya. Di ba? Kapag bumalik siya. So, ibig sabihin, dito, kapag pumasok siya sa oversold, hindi pa siya magpapasok ng trade. Pag bumalik siya, yan. Pag bumalik siya, doon siya magpapasok ng sell. Yan. So, hanap tayo example. So, yun yung kanina example natin is a buy. So, ito. So, nanggaling siya sa pinakailalim, which is this one. Ayan. So, nanggaling siya dito. Di ba? Tapos, pumasok siya ulit. Yun yung signal natin. Hindi yung pagpasok ng RSI sa zone na ito, 'di ba? So tingnan natin kung mas okay 'yun. So mas madali lang din naman gawin 'yun. So ang gagawin lang natin is yung instead na buy condition, so ang gusto natin is mag-cross kapag nasa below siya, gusto natin is mag-cross above siya ng lower limits. Mag-cross above the lower limits, 'di ba? Then kapag sell naman, mag-cross below. Diba? Cross below. Cross below. The lower limit. So, ayun, diba? So, ito din naman yon. So, palitan na lang din natin para cross above. Yan. Nagets nyo yung concept? Nagets nyo yung kaibahan ng gagawin natin to? Yung isa, basta nasa oversold. Sasalpakan natin ng Tapos yung isa naman, basta overbought. Ito naman, pag pumasok lang siya within the limits, di ba? Yun yung natin. Ano to? Ayan ba to? Cross below naman kasi sell. Tapos ito ay cross above dapat. Ayan. Cross above. Okay. Tapos ito ay cross above. Tapos ito ay cross below. Cross below. Alright. So, testingin ulit natin yan and let's take in more questions. Nagets nyo? Nagets nyo ba yung mga pinagagawa ko dito? Is my explanation okay? Is it good or ano pa? We're creating robots, guys, doon sa mga bagong pasok. We are creating a robot here. Ginagawa natin si RoboCop. Ginagawa natin ng Mrs. RoboCop kasi mag-isa lang siya sa pelikula, di ba? At gusto natin na may kasama si Mr. RoboCop. Dapat may kasama siyang asawa, si Mrs. RoboCop. So, para at least tayo. Alam mo yun? Hindi siya malungkot, di ba? Ikaw, wala kang kasama. Nag-iisa kang RoboCop sa buong mundo, di ba? Mahirap yun. Nag-iisa kang RoboCop sa ibang buong mundo. Lungkot nun, men. So, gagawa natin siya ng Mrs. RoboCop. Ayan. We're creating robots. Pinagsasabi mong gago ka. Ayan. So, okay. So, let's take in more questions muna. Ano masasabi niyo, sir? Good, sir. Okay, thank you. Palike naman, guys. Double tap. Ano masasabi niyo, sir, if the backtest EA 76% short trade is 60%? Enough na ba yun? Ano daw? Ano masasabi niyo, sir, if yung backtest ng EA ko ay may 76 short trades and 64% long trades? Enough na ba yun? Enough na yun for ano? For what? Enough na yun for deployment or ano? Enough na yun for ano? Linawin mo! Enough na yun for is the result you're presenting enough for what? Please explain further. Diba?
to invest, win rate yung mga yun, sir. Hindi ka siya sa chat. If ano pa, kasi syempre kung ginawa mo yung EA na yan, you have a good idea of anong win rate yung tatargetin mo. You have kasi yun yung strategy mo di ba? You have a parang kung sa'yo yung strategy yan, di ba? Nagets mo ko? Nagets mo yung anong yun. So if syempre ang number one criteria mo is if it's doing the right if it's doing the things na pinagsasalpak mo di ba? Yun yung una mong yun yung una mong hahanapin, di ba? Yun yung na-guess mo, di ba? Should I believe it in Should I believe it? Kasi yun nga yung sinasabi ko. Is it doing yung tinuro mo sa kanya? Di ba? Na-guess mo ko? Is it accurate doon sa mga trades niya? Yung list of conditions mo ba is nasunod? Na-gets mo ko? If okay yun at na-check mo doon sa backtest niya, di ba? Totoo yun. Kasi hindi naman mag-aano sa iyo di ba? Pero of course, as a trader, syempre alam mo dapat that this win rates doesn't matter. If hindi tama yung management mo, na-gets mo ko? Na-gets mo yun, Lodi? Kasi it's a different thing na magpalabas na magandang win rate and it's a different thing na mag-invest and mag-trade 'Di ba? Mag-trade, mag-algo trade 'di ba? So, na-gets mo? Nasunod naman yung code pero ang alanganin ako as a trader, gets ko naman. Ayun na nga. Kung pasok siya doon sa mo, 'di ba? Kung pasok siya doon sa rules mo as a trader, 'di ba? Kasi ang iisipin mo, you are hiring another trader. Di ba? You are hiring another trader and yun yung binigay niya sa'yo na resume. Ngayon, dahil ikaw ang may-ari ng company, di ba? Ikaw yung may-ari ng company. Ngayon, ikaw yung nag-i-interview. Are you confident enough? Kasi trader ka, di ba? Trader ka, you know the rules, you know how to win. Di ba? So, you know kung pag pinakitaan ka ng strategy, okay ba yun o hindi? Nagets mo ko? So, ibig sabihin, kapag pinakitaan ka ng ganun, niyang ini-interview mo kuno, di ba? Ini-interview mo kuno na trader through the EA, ganun, di ba? I-hire mo ba siya? Nagets mo ko? Nagigets mo yung parang pag-iisip ko, di ba? Kasi mahirap yan If you're just going, thanks for the idea. Yes, di ba? Ayun yung na parang ang iisipin mo kasi is may empleyado ka na pagtitrade din. Pagkakatiwalaan mo ba yun ang pera mo? Di ba? Nagigets mo ko yun yung idea yun. Ganun naman yun kung ipinakitaan ka ng gantong magandang resume, di ba? Ikaw yung trader, alam mo kung paano nga ba iti-test itong di ba? Pero of course, mag-uumpisa yan if the EA is doing accurately yung tinuro mo sa kanyang instructions. 'Di ba? Pwede mo na ma-check yun per trade doon sa doon sa mismong tawag dito, sa MetaTrader 5 'di ba? Pwede mo siyang i-test. Pwede mong hanapin na it's doing whatever di ba? Pwede mong gawin 'yon. Pwede mong i-check isa-isa. If it's doing naman ganun pala, then tingnan mo yung results, di ba? Alam mo yun? Tapos, tingnan mo, okay ba sa'yo yung frequency ba niya ng pagtitrade is okay din sa'yo? Di ba? If pasok ba sa threshold mo as a trader, regardless if you are algo trading or you are just trading. Nagets mo? Kasi yun ang problema sa atin. Pinaghihiwalay natin But the concepts kasi that governs algo trading is just the same with yung mga rules na nag-govern sa manual trading. It's the same. Yung pagre-risk management mo, ganun din naman yun. Diba? It's just automated. Masyado kasing parang nalalagyan ng isang pader Yung yun Kaya nga parang yun yung naging purpose ko. Wow! Purpose?
Gusto ko sanang i-bridge yung gap na yun eh. Kasi ang problema ko, of course, programming is very very intimidating sa una eh, di ba? Kaso hindi naman. Kapag napag-anuhan mo na siya, tapos trader ka pa, di ba? Because marami tayong ganyan eh. Maraming ganyan talaga na either trader lang sila and ayaw nila mag-dev, di ba? Or dev sila na hindi naman sila marunong mag-trade. Na gets mo? Bihira kasi yung dalawa eh. Magkaganon, di ba? Bihira eh, di ba? So, anyway, I hope na may na-gets ka dun sa mga pinagsasabi ko. Anyway, testing na natin siya kung ano nga ba mas okay pa rin, di ba? Testing natin kung ano. So, ganun pa rin yung magiging testing natin, di ba? So, let's test it first. Okay? So, ganung parameters pa rin. Ano lang to, very rough testing, di ba? Mapakita lang natin kung okay ba o hindi, di ba? So, let's 1 minute 12 hours lang. So, this is 36 options, di ba? Thanks, 36 options. Then, let's test. Then, tingin ulit tayo ng mga questions, di ba? Questions! Guys, do you have any questions? Okay ba? Clear ba? Clear ba yung ating yung ating pinagagawa? May napupulot ba kayong mga lessons? May napupulot ba kayong mga what do you call this? Account is di ako makasend ng. Huwag ko na mag-send ng gift. Pangkape mo na lang yan, Laudables. Pangkape mo na lang yan, Laudables. Mag-subscribe ka na lang sa YouTube ko. Yun na lang ang magandang dyan. Okay, so tignan natin yung sorry to ask, new lang ako sa market. Ano pong ibig sabihin ng EA? EA is the technical term sa trading world ng trading robot. So, yun yung kapag when we are talking about yung EA mo, EE niya. So, parang ang nun is yung trading robot mo, di ba? Ang sa trading kasi, sa world ng finance, expert advisors are not called trading robots. They are called expert advisors. Diba? So, that's EA. Ayun. Huwag ka mag-sorry. Bawal mag-sorry dito, Lodi. May ginawa ka ba sa akin para mag-sorry ka? Diba? Nagtanong ka lang naman eh. Huwag ka mag-sorry, Lodi. Wag. Huwag ka mag-sorry ha. Huwag ka mag-sorry, Lodi ha. Don't sorry me. Okay? No, that's... Joke lang, MC ha. Joke lang. Joke lang yung MC. Baka magalit ka sa hindi mo na ako i-follow. I-follow mo ako ha. Ayun. Anyway, so tignan natin yung results. So kung mapapansinin natin, mas gumanda and mas feasible yung results niya because dalawa kasi yung parang state nun eh. Parang kanina kasi is oversold, overbought lang. Diba? Oversold, overbought lang yung inaano natin. That's not a point eh. That's not a trigger. That's a state eh. Diba? So, ibig sabihin, sa isang araw, yung oversold, overbought is yung klima. Alam mo yon? Yun yung klima. Diba? Mamayang tanghali, ito ang klima. Diba? The climate. Pero yung mga events within the day, yun yung triggers, 'di ba? So parang ang ginawa natin is from a climate, ang ginawa natin is yung tayo ng event. Nakikits niyo yun? So parang yung oversold, overbought kasi na condition, ano lang yun? Matagal, pwede yun mangyari ng matagal, 'di ba? Compared dun sa ginawa natin na cross lang, 'di ba? Cross lang na So this will just happen less frequent than this oversold condition, which is nasaan? Ayun. Ayan. So ito, matagal to, 'di ba? So ito kasi kung titignan mo, ayan parang ang nangyayari kasi dito is boom. Ayun. Yun yung doon eh. Isa ba? Oh, so this is almost 10
bars. So, is equivalent siya ng isang oras. Isang oras yun na magsasalpak lang siya na magsasalpak ng trade. Compared naman doon sa trigger, sa point. Sa point lang, di ba? Trigger are points di ba? Saglit lang yun. Isang candle lang. 5 minutes. Isang piraso lang sa 5 minutes yun. Di ba? Nagets nyo ako? So, ayun yung kaibahan. Actually, gusto ko lang i-showcase yun. I hope na maano kayo. Ngayon, kayo, ano bang strategy nyo dyan, di ba? Tipong anuhin ba? Di ba? Nagets nyo ako? Ayun. Followed na, sir. No problem. Thank you very much. Di ba? Thank you. Thank you. Ayun. Okay. So, tuloy na natin. So, ngayon, ang next natin gagawin ay... hindi. Itignan muna natin yung results. So, ngayon, pwede na nating hanapin saan nga ba siya pinakamaganda, di ba? Nahanap na natin kanina di ba? So, kung titignan natin to, titignan natin yung graph. Boom! Ano to? Uy, mukhang okay Uy, kaso this is kung titignan natin, that's a false. Ibig sabihin, ano siya? So, kung titignan natin yung graph, pataas lang siya. Mukhang okay. It's just a it's just a upright na kaso this one is medyo tingnan natin yung iba. So this one, so this is 29 trades. This is false pa rin. Tingnan natin. Bang. So that's so this ang time frame nito ay 1 hour. So parang mga 1 hour 30 minutes gumagana So tingnan natin tong next, which has 59 trades. Okay, so tingnan natin. Bang. Mukhang okay kapag sinusunod mo yung RSI, no? Kapag hourly time frames. Kasi titignan mo yung general results niya dito is yung magaganda is hindi, mayroon din mabababa May mabababa din kaso medyo flooding. Napakataas 128. Ako mas gusto ko tong mga to maliliit ang mas konting trades di ba? Alam mo 'yun? Mas mas okay sa mata to tignan and this is a true, di ba? So, pero kung titingnan mo, there's different time frames, there's different results, di ba? There's different time frames, there's different results. Yun yung gusto kong i-impart sana na hindi porket gumana siya sa isang time frame, is gagana na siya na all throughout. All those time frames are being tested by quants. So, as traders, that's our job. That's our job to test kung okay ba yung concept na yun doon sa market na iyon, di ba? Yun yung gusto nating malaman di ba? Yun yung parang gusto nating ma-determine, di ba? Nagets niyo ako? So, ngayon, tignan natin. Let's create a strategy na tingin ko okay. So, ako kasi ayoko ng signal. So, ito tuturo ko lang to talaga. Pero, tignan natin ngayon kung saan nga ba siyang time frame at saang RR siya gagana ng malupitan, di ba? Saang RR siya gagana ng malupitan. So, ito medyo alam na natin na 1 hour. Siguro itaas na natin to, di ba? Alam na natin 1 hour So, bawasan na natin. And we can actually look, kung saang period siya. So, ang default kasi ng RSI is 14 di ba? So, kung gawin natin is mag-i-increase siya ng by 4. So, by 4. So, tapos ang ending niya is, ilan yun? 22, 26, 30, hanggang 30 lang. Tingnan natin. 30, tingnan natin, 30. Okay, so parang magti-testing siya ng 120 scenarios. Ano ba ang magandang RSI period? Ano ba ang magandang time frame? At siguro, ano ba ang magandang RR? Ayan ang isa sa mga magagandang tanong. Pero general na lang natin yung RR para hanggang 4, 5 siguro. Ayan. Okay? So, 1 para mas maikli. Yan. So, 240 tests yung iraran niya ng simultaneous at ililista na lang niya yung results, di ba? That's the power of algo trading, man. And we will click, then we will chat. Let's chat.
Ay, nako. Hello, guys! Hello, hello! Ayan, medyo naglalag lang yung video ko kasi nakakonect yung, dapat pala, yung camera is naandito sa laptop. Hindi nandoon sa, ano, no? Mali eh. That's mali. Dapat pala, yung mismong ano, yung mismong camera naandito sa laptop, hindi sa desktop. Kasi tignan nyo, para akong ano, para akong, 'di ba? Pero okay lang 'yan. Okay. Bukas 'yun ang gagawin ko. I'll set it up tomorrow, 'di ba? Thanks sa idea, sir. No problem. Yan. So nag-aantay lang tayo ngayon matapos yung ating optimization, 'di ba? Siguro bukas na yung divergence, no? Para at least makita natin kung ano ba. Pero mag-focus na lang muna tayo sa RSI for this week. Lahat ng possible ng RSI anahin natin. Lahat ng possible na ng RSI itag dito. Subukan natin, 'di ba? Burp. Ayun. Pa-load na, sir. Pa-load? Pa-load ka? Wala akong pang-load, Lodi. Pa-load ka? Corny ang bocha. Gusto ko yun. Si pangalan nito? Pangalan nun, yung comedian. Si Sik Abela. Sik Abela ba yun? Gusto ko yun kasi parang kahit wala lang. Ang witty pa rin naman kahit sabihin mong medyo parang timang lang. Ang witty pa rin naman Diba? Ang witty pa rin, ang pa rin, di ba? So, ayun. Ayan, okay na. So, malapit na matapos. Mga Lodi Bells. Ayan, so 219. So, antayin na lang natin. Kapag naglalag ba, tuloy-tuloy lang yung boses ko? Can you verify that? Kahit malag yung video, tuloy-tuloy lang ba yung boses ko? Is that, guys? Yon. So, ngayon, titignan natin. Ayan, meron na tayo. So, ito, may mga magaganda tayo na nakita. So, number 1 is itong, mukhang okay ito. Mukhang okay siya sa 20 minutes. Sa 20 minutes, may 20 minutes ba yung mga nyo? Tapos yung RR niya is 5. So, sagad-sagad. So, tingnan natin yung graph na ito. Mukhang medyo malustrict tong ganito Ganito talaga ito talaga yung typical na itsura ng matataas na RR. Yung mahaba yung low streak din, isang malupit na talon. Tapos katulad nito. Ganun yung typical na tawag dito? Typical na itsura di ba? So, titingnan natin yung results niya. It's 38.24. So, 38.24 yung kanyang win rates di ba? 38.54. Now, let's test something else. So, kung medyo mababa siya, tignan natin to. Anong win rate naman ito? Ito naman 15 minutes tapos 1:3. Let's try looking at it. Gano'n, tingnan mo to. Tingnan mo tong pagbabasa natin ng charts. So, ibig sabihin, ito pababa. Mga loose streak yan. So, kung titignan kasi natin dito sa backtest results, we can see the consecutive losses, which is 9. So, ibig sabihin, nakita nyo, 9, di ba? Ito, 9. So, kung titignan natin dito, itong mahabang to, somewhere dyan is 9 yan. So, probably this one siguro yun. Or this one. Or this one, di ba? Or this one, yan. Di ba? So, that's 9. That's 9 yung anong yun, di ba? Okay? So, testing pa tayo ng iba ulit. Let's test this one. Ito kaya, ito. Try natin to. Mukhang maganda, 20 minutes din di ba? 20 minutes time frame, tapos tignan natin yung Okay? Ayos Tingnan natin yung win rates. Ayan. So, the win rates is
41.18. 41.18 with 1:4. Aba, okay na yun. 1:4. 1:4 risk reward ratio tapos 41% win rate. Okay na yun. Malayo ng ano yun. Malayo na maaabot mo nun. Malayo na maaabot mo nun, Lodi. Yun lang ang problema. Syempre, let's parang look out for the consecutive losses. So probably if you are a developer, kanwari ginagawa mo na tong sariling EA, magiging part ng risk management mo is the threshold. So ang threshold mo is, will you wait for the 9 trades na matalo siya ng 9 trades, di ba? Alam mo yun? By the way, itong mga testing natin is very unofficial to kasi tingnan mo yung mga total trades natin, di ba? Mahaba pa yung testing na kailangan gawin. Hindi naman mahaba, pero marami pang steps and considerations. Pero this is a very general and bird's eye view ng testing natin, di ba? So, ayun. So, titignan natin to. No, so, yung consecutive losses natin, 9. So, part ng risk management mo is, will you parang use it? Will you allow the EA na mag 9% ay mag 9 losses ng consecutive o meron ka nang gagawing iba? So, ibig sabihin, pag nag-3 pala na magkakasunod, anong gagawin mo? So, ang usual na ginagawa dyan is pinagpapahinga yan ng 1 day o 2 days o 1 week. So, ibig sabihin, kapag naka-3 na, ang next mong kapag naka-3, that will trigger a parang timer that will stop it from trading for the next 2 to 3 or 2 to 5 days, diba? That's a acceptable na risk management So ikaw, pwede 'yon, diba? Or you can use a parang win loss count lang every day. Tipong 1 trade a day ka lang or 2 trades a day ka lang, di ba? Pwede mong gamitin 'yon. Pwede mong gamitin 'yon as a risk management, di ba? Pero ang diyan, ang bottom line diyan, the testing we've done is meron na tayong strategy. That the enhancement, 'di ba? The enhancement, 'di ba? Babalik tayo doon sa sinabi ko kaninang that we have the signal already, 'di ba? Tinesting na natin yung signal. So kung gagamitin natin tong signal sa future, na testing na natin to that it gave us around 41%, 40% win rate, 'di ba? Now, tayo naman as traders, ano ang gagawin natin para mapaganda to? Kasi dito sa testing natin, may mga info din na makukuha tayo. So let's say na yung Monday pala pangit. Ayan. So Monday pala is pangit na testing day, trading day. So what if isama natin yung sa rules natin na no trading during Mondays because of the testing we did, 'di ba? That's why yung testing natin is bare. Meaning walang kahit anong cash, walang kahit anong ganyan. We are just looking at rates. That's the first step of evaluating yung strategy kung okay ba siya, 'di ba? We need to look at the strategy at its bare form, 'di ba? It's at its simplest form, 'di ba? So kapag nakuha na natin 'yon, then pwede tayo mag-apply ng mga mag-apply ng mga improvements, 'di ba? Pwede nating i-apply na ito pala, pwede pa lang hindi natin 'to gawin, pwede pa lang ganito ang natin, 'di ba? Alam mo 'yon? Kasi yun naman yung yun naman yung silbi ng pagba-backtest mo 'di ba? You want to get not only the strengths of an EA, you also want to get yung mga weak mga weak points, 'di ba? So, yun yung totoong backtesting. That's why if you are true to your journaling when you are trading, 'di ba? Makukuha mo 'yan. Madali mong makukuha 'yon, 'di ba? Madali mong masasagot na saan maganda i-trade yung strategy mo. Saan siya pangit i-trade, 'di ba? Ano ang RR na best sa kanya? Can it reach this certain RR? Anong time frame siya pinaka-okay, 'di ba? 'Yon yung tipong kailangan mong malaman when you are backtesting. Diba? That's why
expert advisors are invented dahil sa purpose na yun. Kailangan makapag-simulate ka ng mabilis. Ano yan? Siyempre, ano ka dyan? Ang magbabacktest ka everyday? Di ba? Magbabacktest ka everyday, tapos lahat itatara mo, lahat anuhin mo, di ba? What if ang gusto kong subukan is 17 na period ng parameters ng RSI? Edi isa na naman. Nagets nyo ako? The expert advisors are created para i-simulate talaga yung testing mo. Yung execution part are just the secondary things. Di ba? The secondary things, which is yun yung parang kinakapitalize naman dito sa atin sa Pilipinas. That, alam mo yun? Ayun. Ayos ba? Ayos ba mga Lodi? Ayos ba mga Lodi Bells? Ay, nakakapagod pala gumawa ng EA, ano? Nakakapagod. Account information are incomplete naman kasi. Diba? Ayos po. Diba? No problem. Ayun. Ang dami kong bagong followers. Thank you sa follow, guys. By the way, this di pa to tapos. So, gawin na lang natin tong series every day. Para at least alam mo yun. Para at least may hindi kayo may kapulutan naman kayo, hindi yung puro pang babash ko yung pupulot nyo sa akin. Kasi baka pag tinanong kayo, pinapanood ko yan si Bads. Oo, yung magaspang yung bibig. Kasi ganun nyo. Oo, yung magaspang yung bibig, bastos yan eh. Nasagot yan sa... naman. Ito nga, I'm trying to teach you algo trading eh. Di ba? I'm trying to teach you algo trading, di ba? Para... kasi, mamaya... Ay, naku po, Diyos ko. Diyos ko, Lord. Ayun, recommended broker for Forex. Basta ECN. Actually, kahit ano naman. Ang nagmamatter yan doon sa gagamitin mong BPS actually sa bilis, di ba? Pero kung gusto mo ng mabilis talaga, find ang metric na hanapin mo sa broker is the execution time. Di ba? The execution time yung parang hahanapin mo para kung gusto mo yung maganda sa EA, di ba? Para at least ayun, tapos siguro there's brokers kasi na madamot sa data eh. So kapag yung magte-testing ka ng around 1 year, 2 years, hindi na nila ina-allow yun. So siguro maganda rin for EA na makahanap ka ng broker na magbibigay sa'yo ng at least siguro 5 years data backtesting. Totoo yun, marami talagang ganun eh. Maraming ganun na hindi sila nagbibigay. XM, hindi nagbibigay XM eh. Diba? Hindi nagbibigay XM eh. Kaya nga, papansin nyo na sa tick story lahat yung mga testing ng mga EAs ni XM dati, di ba? Si FBS nagbibigay, pero up to 3 years lang. Si Vantage, medyo madamot din. Ayun. Minsan yung matataas na spreads and matataas na commissions, doon nyo napapalitan eh. Kapag yung nagpo-provide sila ng magandang service. Yeah. Pag nagpo-provide sila ng magandang service for the backtesting, minsan doon mo marirealize na hindi lang pala sa execution dapat. Dahil kaya pala mataas ang spreads nila kasi medyo mabilis din naman kasi yung execution nila. Mabilis din sila mag-provide ng data. Alam mo yun? Tapos, yun. Minsan ganon. Everything is a balance naman, di ba? Ayun. Haba nung sagot ko dun sa recommended EA, ano? Ewan ko ba't ginagawa ko yun. Para akong timang eh. Thanks, sir. No problem. And by the way, magpalit ka na ng pangalan mo. Nakikiusap ako sa'yo kasi ang hirap hindi kita makikilala in the future kapag user 928298377222738838382 ang pangalan mo, di ba? So, corny, di ba? Alam mo yan. Anyway, maraming salamat, guys. I hope na may natutunan kayong maayos sa akin. By the way, this EA, I'm just working out yung Google Drive for the nung mga EAs. Ayun. Pero ang magiging requirement ng Nona is dapat follower ko kayo sa YouTube and follower ko kayo sa TikTok. Then ayun. And same with Gabay, for those asking Gabay, yun yung napag-decide na namin na
ano na siya. Teka po, ingay mo. Teka lang. Ayan. So, yun yung napag-decide namin na ganun na lang yung parang magiging requirement ko. Dapat, to be able to use Gabay, you should be, you should be, ayun. Ayun, yeah. To be able to use Gabay, kailangan is naka-follow ka sa YouTube and sa TikTok ko. Then, ayun. Tapos pupunta ka sa chatbot namin, yun yung isi-send mo. Then, gagawa siya ng private invite for that. Tapos, ayun. Ayun lang naman gusto ko sabihin. Anyway, maraming salamat sa panonood, guys. Bukas ulit. Tuloy natin tong ginagawa natin. Everyday bagong city, yeah. Di na broke cause we made it, Hey! di na naka-Honda Civic, yeah. YouTube guys, YouTube lang to YouTube lang. Thank you. Tandang-tanda ko parang Panahon ng tagtuyot. Talagang lito na ako Kung saan pa ako susuot. Buti mas inugali ko pa rin pukpok ng pukpok. Kesa Bosh! pukpok ng mukmok sa pangarap ay suntok ng suntok. Mga alaala nung wala pa, buti na lang ay nakawala na. Ngayon pag-usapan ay may napala isa ko sa kasama din na pwede mawala pa.